Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Pangatlong simbang gabi na natin at kahit papaano patuloy tayo nagpapasalamat sa biyaya na makakumpleto, makadalo sa ating mga misa sa simbang gabi, maaaring sa gabi o maaaring sa madaling araw katulad ngayon. Kaya kumustahin mo naman ang katabi mo. Kumusta ka na? Kumusta na yung mga nasa labas, yung mga kabataan na nanggagaling pa sa malayong lugar? Pwede bang marinig ang boses ng kabataan dyan sa labas? O, di ba? Nasaan kayo? Papaano tayo o papaano ka humaharap sa problema? Kapag may dumating na problema sa iyo na sa tingin mo parang napakabigat naman yata, paano mo ito hinaharap? Sa Ebanghelyo ngayon, ipinapakilala sa atin ang katauhan ng isa sa gaganap ng mahalagang papel sa kwento ng kaligtasan natin. Siya, ayon sa Ebanghelyo, ay isang taong matuwid. Siya ay responsable, maaasahan, tahimik, hindi masalita. Kung ano yung kanyang gustong sabihin, mas ipinapakita niya sa gawa. May takot sa Diyos, masunurin sa Diyos. Siya ay si Jose, ang magiging esposo ni Maria, ang tatayong ama para kay Jesus. Isang araw, siya'y binulaga ng nakagugulat na balita. Si Maria naglilihi. Isang nakagugulat na balita sapagkat malinaw kay Jose ang lahat. Wala pang nangyayari sa kanila ni Maria. Kaya kung totoo man na si Maria ay naglilihi, wala siyang kinalaman doon. At mahirap itong tanggapin, mahirap itong paniwalaan, sapagkat si Maria ay kanyang minamahal, iginagalang, nirerespeto, iniingatan, at handa siyang pakasalan ito sapagkat para sa kanya, si Maria ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Pero bakit ganito ang balita? Anong nangyari? At hindi maintindihan ni Jose ang lahat. Naguguluhan siya, hindi niya malaman kung sino ang kakausapin niya, hindi niya malaman kung paano niya aalamin ang totoo. At kung totoo, ano ang kanyang gagawin? Sa kanyang pag-iisip, pagninilay, na pagdesisyonan niya, makikipaghiwalay siya ng lihim kay Maria. Sa ganitong paraan, maililigtas niya si Maria sa kahihiyan. Kaya iyon ang nabubuong desisyon kay Jose. At sa totoo, talagang napakalaki ng epekto nitong pangyayari na ito, nitong balita na ito kay Jose, na hanggang sa panaginip, dala-dala niya ito. At doon sa panaginip, nagpadala ang Diyos ng anghel kay Jose. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ipinaliwanag ng anghel ng Panginoon kay Jose ang lahat, kung papaanong
si Maria ay naglihi. At ang sabi ng Ebanghelyo, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel. Pinakasalan niya si Maria. At doon, ipinakita ni Jose na siya'y tunay na magiging responsabling asawa, responsabling ama, at maaasahan bilang haligi ng tahanan. Iyan si Jose. Itinuturo niya sa atin kung papaano natin dapat haharapin ang mga problema, ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Hindi tayo dapat magpabigla-bigla. Hindi tayo dapat gagawa ng anumang aksyon o pagkilos na para bang may problema na nga, dinagdagan mo pa. Yung tipong may problema na nga, kumuha ka pa ng panibagong dagdag na problema. Papaano mo ba hinaharap ang mga problema, ang mga pagsubok, ang mga sitwasyon na dumarating sa buhay mo na sa tingin mo hindi katanggap-tanggap? Ano ang ginagawa mo para harapin ito? O baka naman ito'y tinatakasan, tinatalikuran. Papaano mo tinatakasan, tinatalikuran ang problema? Magpapaka-adik na lang? Magwawala? Magre-rebelde? Maglalayas? Hindi kikibo? Hindi kakausapin ang mga tao? Magmumukmuk sa isang tabi? Hahayaan na mas lumaki at tumindi ang problema? Papaano mo hinaharap ang mga problemang ibinibigay sa iyo, ang mga pagsubok na dumarating sa buhay mo? Mga kapatid, kung mayroon lamang tayong katangian katulad ng kay Jose, anumang matinding pagsubok ang dumating sa ating buhay, mapagtatagumpayan at malalagpasan natin ang lahat. Hindi biro itong hinarap na ito na sitwasyon ni Jose, sapagkat sa totoo, sa kanilang panahon, napaka-imposibleng isipin na ang isang dalaga ay maglilihi. Imposible. At kapag ang isang dalaga ay natagpo ang naglilihi, mabigat ang kaparusahan, kamatayan. Sapagkat sa kultura ng mga Hudyo, isang malaking iskandalo ang dalaga na maglilihi. Hindi siya dapat pamarisan, hindi siya dapat tularan. Kaya ang parusa halos katulad ng pagdadala sa kanya sa plaza, babatuhin hanggang mamatay. Ganoon katindi ang sitwasyon na kinaroonan ni Maria, at alam ito ni Jose. Alam na alam niya kung ano ang maaaring mangyari kay Maria. Kaya hindi agad siya gumawa ng anumang aksyon, ng anumang desisyon, nang hindi muna talaga pinag-iisipan, pinagninilayan, pinagdarasalan. At ito ang pulutin nating aral kay Jose. Anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, oo, mabigat. Oo, hindi katanggap-tanggap.
Oo, napakahirap paniwalaan, pero totoo, dumating. Pag-isipan mo ng mabuti, pagnilayan, pagdasalan, hingin ang gabay at tulong ng Diyos. Lord, ano ba naman itong dumating na problema at pagsubok sa buhay ko? Bakit naman ganito? Bakit ako? Bakit sa amin? At sa katapusan, gawin natin ang kung ano ang desisyon ayon sa kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin. At papaano natin malalaman kung ano ang desisyon na pabor sa desisyon ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagdarasal. Kung minsan, magandang bumisita sa simbahan, sa Adoration Chapel, doon ka lang, maupo ka lang, hindi mo naman kailangan magsalita. Kung gusto mo, umiyak ka ng umiyak. Ibuhos mo lahat sa katahimikan, sa harap ng Diyos, ang lahat ng bigat sa iyong kalooban. At pagkatapos nun, makakaramdam ka ng maluwag na kalooban. Hindi mo kailangan magwala. Hindi mo kailangan pumunta sa barkada. Hindi mo kailangan sumubok gawin ang mga bagay na kapag ginawa mo habang buhay mong pagsisisihan. Nariyan si Jesus, nag-iintay palagi sa atin. Di ba sabi niya, lumapit kayo sa akin, lahat kayong nabibigatan sa inyong pasanin, at pagkakalooban ko kayo ng kaginhawahan. Totoo yun. Subok na yun. Marami nang gumawa noon at pwedeng-pwede mo ring gawin. Sapagkat ang Diyos, totoo, ang Diyos kasama natin. Hindi sa yung Diyos na ang layo-layo. Hindi sa yung Diyos na napakahirap abutin. Siya ang ating Emmanuel, ang Diyos na nasa piling natin, kasama natin, nasa gitna natin. Sinasamahan niya tayo sa bawat sandali ng ating buhay. Kung tayo ay nagdedesisyon na gumawa ng masama at gumawa ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban, nariyan lang siya, nalulungkot, pero nag-iintay. Iniintay niya kung kailan magdidesisyon ang tao na bumalik at manatili sa kanyang presensya. Salamat, Jose, sa napakagandang halimbawa na itinuturo mo sa amin kung papaano namin dapat harapin ang iba't ibang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. At ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na mapagtagumpayan ang lahat ng mga problema, pagsubok, mabibigat na sitwasyon na dumarating sa ating buhay. Sabi nga, di ba, kaya mo yan. Hindi ibibigay ng Diyos sa iyo yan kung hindi mo kaya.
Basta't palagi mo lang tawagin ang Diyos. Samahan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako, gabayan mo ako. Amen.